guys, so for today's video, bibigyan ko kayo ng tips kung paano nga ba mawawala yung pagkakaroon ng yellowish or namumuting kuko dun sa hinlalaki natin sa paa, no? So, kung bago ka lang sa aking channel, pakisubscribe naman po at kung nagustuhan mo naman itong aking video, pakilike. So, make it sure guys ha, natatapusin nyo itong video kung ito kasi magkakakuha talaga kayo ng tips dito sa aking video na to. So start na tayo. So, yun nga guys, no, bago tayo magpatuloy, disclaimer lang, hindi ako dermatologist or hindi ako eksperto. So, itong isi-share ko sa inyo is, naranasan ko talaga siya at na-experience ko talaga siya kung ano yung feeling pagka ikaw ay nagchichinel, lumalabas, pupunta ka sa mall or kung saan, tapos nakachinelas kaya ka lang. So, jahe talaga siya, no? So, nakakahiya talaga. Kaya naman, nagtanong-tanong ako para naman mawala yung pangkakaroon ko ng yellowish na kuko sa aking hinlalaki sa paa. So, yun na nga guys, no? Itong product na to is hindi ko siya ini-endorse or hindi ko siya pinadala sa akin. Sinishare ko sa inyo kasi effective siya sa akin eh. So, mali nyo, effective din siya sa inyo. At binili ko siya sa halagang I think 185 pesos sa Watson ko yata siya nabili. O sa Watson, sa Watson ko siya nabili. So, murang-mura lang pero kayang-kaya niyang gamutin yung ating mga naninilaw o namumuting kuko sa paa. So, yun. Actually, bibigyan ko muna kayo ng konting kwento lang naman. So, nakuha ko kasi siguro yung aking pagkakaroon ko ng yellowish or namumuting kuko sa pagpapalinis ko, sa hindi naman, alam nyo na. So, yun, kailangan kasi pag nagpapalinis tayo, make it sure na yung ginagamit sa ating mga, ano ba tawag doon? Pusher ba yun? At saka yung nipper is na-sterilize siyang maigi. So, possible kasi na once na yung nilinisan niya, nung ating manicurista, yung nauna sa atin is merong ganong case or fungal infection sa ating mga kuko. Tapos, hindi na-sterilize ng mabuti yung mga ginamit sa kanya, and then ginamit sa atin. So, possible talaga na magkakaroon or mahahawa tayo ng ganong klase ng fungal infection. And then, secondly, natatandaan ko rin noon is bumili ako ng Q-Tix. So, ako na siguro yung may problema dun sa pangalawa, no? Bumili ako ng Q-Tix sa Tianggian, yung nabibili lang na 10 pesos. And then 15 pesos, yung mga ganun lang na siguro sobrang toxic nun sa akin kuko, kaya naman din nagkaganon, no? Kasi siguro yung mga substances nun o yung mga nilalagay itong mga ingredients hindi naman naaayon dun sa kuko natin, no? Kaya naman nagkaganon. So, yun. Pero kung siguro yung mga branded naman na mga Q-Tix ang gagamitin natin, basahin nyo na lang kung ano yung mga nakalagay doon sa ingredients, ingredients talaga. Kung ano yung mga nakalagay na, kung anong mga chemicals yung nakalagay doon sa Q-Tix bago natin gamitin para safe din naman. So, yun. Then may nag-suggest sa akin, merong nag-advise sa akin na gamitin ko nga daw tong product na to. So, ito yon, gusto niyang malaman. So, ito yon guys. Yan. Ayan. Isa siyang, nakalagay dyan, FS. So, ibig sabihin ng FS is Fungisol. Actually, marami siyang nagagamot, guys. Tinignan ko na to kanina mga problema sa balat, basta tungkol sa fungi, ganyan. Meron pa nakalagay doon, warts, ganon. Marami siyang nagagamot sa halagang 108. Basta hindi pa siya aabot ng 200 pesos. So, ang pag-a-apply nito, guys, 1 drop lang a day. So, mas magandang i-drop, gamitin siya or i-apply sa gabi para siyempre, pag sa gabi, hindi naman wala na tayong ginagawa, nasa bed na lang matutulog. So, para hindi siya nababasa, diba? So, yun, overnight lang siya, i-apply mo siya, and day by day, makikita mo yung result niya. Yung sa akin siguro, nakita ko, after 4 days, medyo nagpe-fade na siya, hanggang sa, nawala na siya, parang 5th lang yata, hanggang 5th day ko lang siya ginamit, yun. Tapos minsan kung kailan ko na lang maisipang mag-drop nito hanggang sa nawala na siya. Yun, ganun lang siya. Guys, sobrang effective. Ako na nagsasabi sa inyo, effective talaga to sa akin. So kung kayo ay nakaka-experience ng mga ganun, kagaya ng case na nangyari sa akin, namumuti talaga siya or
yellowish siya. Yung alam niyo yung ilalim ng kuko niyo sa yung kuko natin, yung parang wala na siyang laman, parang kinakain na talaga siya ng pujay. Ganon na mismo. Sobrang pangit. And that time, talagang puro shoes lang ang ginagamit ko kasi nakajahe. Nakakahiya talaga yung kuko ko. So, yun. So, bigyan ko rin kayo ng tips kung para maiwasan natin yun, no? So, make it sure talaga na kapag magpapalinis kayo ng kuko, talaga na-sterilize yung mga gamit nyo, na magamit, na gagamitin sa inyo. And then, kung nagtitipid-tipid tayo, syempre, mas maganda na tayo na lang din ng maglilinis na ating mga kuko para tipid. Pero kung meron naman kayong budget para magpalinis sa iba or dun sa mga mall, pwede naman. Basta make it sure lang, tanungin nyo sila kung nalilinis ng maayos yung kanilang mga ginagamit na panlinis sa ating mga kuko. So, yun lang guys. Sana makatulong sa inyo itong product na to para naman gumanda ang ating mga kuko sa mga nakaka-experience katulad ko. So, kung gusto nyo malaman kung ano itsura ng kuko ko ngayon, after kong gumamit nito, papakita ko sa inyo guys. So, yan guys, excuse sa aking pangit na paa. So, pero ito na siya, ngayon, ayan na siya, wala na siya, nandun na siya sa dulo. Kasi pag humahaba siya, dun siya mawawala, kailangan mawala siyang ganyan. Then, sa kabila naman, meron pa din siyang konti doon sa dulo. Sa dulo na lang, pero unlike kasi before, talagang ito siya, dito siya talaga, mauubos na yung kuko ko. Yan, dyan. Mauubos na siya, pero siya ngayon, maganda na siya, diba? Yan, walang linis ang aking mga kuko guys. So, nakakahiya naman, kaya nagchinelas na lang ako. So, yun lang. So, yun lang guys. Sana makatulong sa inyo yung channel ko ngayon. At please, paki-like and subscribe naman po ng aking channel. Magandang araw sa inyo lahat. Thank you!